attempt of high government officials to profit from the project. Totoo po yan. At yan po ay nagkaroon ng national security concerns. Natigil po yung NBNZTE. Blue ribbon po rin ninyo ang pumigil dyan. At ang mga senador na kasama namin. Meron din po tayong mga kasong iba dyan. Halimbawa, ang inyong chief PNP na si Oscar Albayalde ay napilitan mag-resign ng wala sa oras. Bakit po? Nasangkot ho nung pa siya colonel sa Pampanga and the long arm of the law caught up with him at yung mga cohorts niya. Pati yung kanyang major na si Colonel Albayalde, kinulong namin sa Muntinlupa at ngayon dahil sa humanitarian concern ng kanyang mga magulang, nilipat na po namin siya sa Angeles at nililitis pa rin po ang kanyang kaso. Huwag naman po nyo sasabihin mo, huwag makinig at walang nangyayari dito sa atin sa Senado. Sapagkat ang Senado po ay halal ng buong bansa at malaki po at mataas ang responsibilidad ng bawat senador na gawin ang kanilang tungkulin. Meron po tayong mga ginawa dyan. Halimbawa po, itong yung pong mga drug na pumasok dito, ilang beses na po yan. Sino po ang nasama dyan? Si Captain Paildon. Hindi po ba, Mr. President, nilipat niyo po lahat yung mga tao ni Paildon at tinanggal niyo dyan sa customs? Hindi po ba nakita namin ang mga litrato? Nagpapalitrato pa sila doon sa pusher na Chinese? Ayan po, nakikita niyo sa litrato. Makikita niyo lahat yung mga ginagawa. At later on, si Paildon po ay pinakulong namin sa Pasay ng 6 na buwan dahil walang respeto sa Senado. At nung humarap siya, ay medyo matinutunog na ho ng konti as a Marine should be. At ganoon rin po itong mga ibang inimbestiga natin. Halimbawa sa Port of Manila. Hindi po ba hanggang ngayon si Mark Taguba, si Irene Tata, the hamak na teacher, siya ang naipit. Pero yung Mark Taguba na matagal lang namamayagpag dyan sa customs at yung mga kasama nila, ang dami nilang napangalanan dyan, ay talagang natigil at naudlot yung kanilang ginagawa. Yun rin pong isang smuggling. Hindi smuggling. Drug pushing at drug dealing ng ilang mga kapulisan natin ay nahuli rin po natin. Hindi po ba totoo hanggang ngayon yung si Colonel Fajardo na deputy po ng DEA, PDEA, ayun po ay nagtago na sapagkat nahuli po namin yung kanyang ginagawa. At saka pati yung si Colonel Ismael Fajardo, nagtago na rin po. Si Eduardo Asierto. Wala pong ginagawa ang kapulisan para mahuli ang mga yan. Dapat mahuli. Dahil bilyon-bilyon ang pumasok na pera ng drugs dyan at nakinabang yung mga yan. So, Mr. President, we're really trying to support you by supporting your drug problems. And hindi lang isang beses yan, maraming beses na. Ang nakakasakit pa nga ho, yung si Espinosa, pati yung tatay niya, pinasok sa kulungan, violation ng international humanitarian law at saka human rights, pinasok ko doon sa kulungan at pinagbabaril. At pagkatapos ano po nangyari kay Colonel Marcos? Si Colonel Marcos po ay nilipat, mabuti hindi na narinig yun, pero nilipat ang dadala siya doon sa ibang lugar. Mr. President, konting respeto rin naman po. We respect you, I respect you, because you're the President of the Philippines. I always respect the title, Mr. President, and the man. Pero huwag naman ho tayo magsasalita sa co-equal branch of government na hindi ginagawa ang trabaho nila.